Kasali sa karapatan ng bawat Pilipino ang bumoto ng malaya at piliin kung sino mang gusto nilang mamahala sa bansa. Pero lahat ba ng registered voters ay bumoboto talaga? May gumawa na ba ng tracker or any action para malaman to? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasat presents DWIZ Track Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na taong 2010 nang magsulong si Senator Lito Lapid ng panukala na gamitin ang biometrics ng mga Filipino voters upang tukuyin kung sino-sino lang sa mga ito ang aktibong ine-exercise ang kanilang karapatan bilang isang botante. Naisabatas ito ng Senador at ito ang Republic Act 10367 o ang Act Providing for Mandatory Biometrics Voter Registration. Nakasaad sa batas na ang mga botante na kukuhanan ng biometrics katulad ng picture, fingerprint, signature at iba pang features na maaaring magpatunay ng kanilang identity ay ang mga registered voters na hindi pa dumadaan sa validation at ang mga bagong botante. Sa pamamagitan ng Data Capture Machine o DCM, marerecord na ang biometrics ng mga botante at gagamitin ito upang matukoy kung sino ang mga ghost voters at multiple registrants nang sa ganun ay matanggal ang records ng mga ito at higit sa lahat ay para ma-update ang opisyal na listahan ng mga aktibong botante sa Commission on Elections o COMELEC. Hindi kailangang ipag-alala ng mga botante ang pagkuha sa kanilang biometrics dahil protektado ito sa ilalim ng COMELEC at nakalaan para lamang sa pagboto. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasat presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.